Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. For today's video, may kilala mo ang mga hayop na ubod ng baho. Ito yung mga hayop na mapapatakip ka ng ilong kung makakasalubong mo. Matutuklasan mo rin ang iba pang amazing topics na kaakibat ng mga hayop sa ating listahan. Simulan natin ang kwentuhan sa hayop na may pangalan na bagay sa kanilang reputasyon. Kung meron kayo nito, siguradong magrereklamo ang kapitbahay sa sobrang baho. Ito ang mga baboy at sila ang panglima sa ating countdown. Kahit sino ay kaya magpatunay sa baho ng mga baboy. Panglima lamang ang mga baboy sa ating listahan dahil hindi naman talaga mabaho ang mga baboy. Kaya nga may mga tao na nag-aalaga ng baboy sa loob ng kanilang bahay. Kung tutuusin, bumabaho lamang ang mga baboy sa tuwing hindi nililinis ng maayos ang kanilang kulungan. Kumakapit kasi ang dumi o yung pupo sa balat ng baboy kaya sila nangangamoy. Ang pupo ng mga baboy ay nagtataglay ng kemikal na tinatawag na ammonia at sulfur. Ang kemikal na ito ay ang siyang nagbibigay ng masangsang na amoy. Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, ang pupo ng mga baboy ang nagtataglay ng pinakamataas na level ng ammonia at sulfur. Nangangahulugan nito na ang baboy ang may pinakamabahong dumi sa animal kingdom. Importanteng malinis ang bahay ng baboy upang hindi kumapit ang mabahong amoy. Yan ang mismong dahilan kung bakit pati tayong mga tao ay napipilitang maglinis ng ating bahay. Sa isang linggo, bawat isa sa atin ay naglalaan ng 3 hanggang 6 na oras ng paglilinis ng bahay. Maganda itong gawain dahil maiiwasan mo ang bakterya at virus na pwedeng kumalat sa iyong bahay. Kung palagi mo itong gagawin, hindi mamamaho ang iyong bahay. Ayon sa iba na mahilig maglinis, ito raw ang kanilang paraan upang matanggal ang kanilang stress. Dahil dyan, napapanatiling maayos at hindi mabaho ang kanilang bahay. Pagdating sa mga baboy, mukhang mas lalo kang may stress dahil hindi ito mabango. Pero kung sa tingin mo ay sobrang baho ng mga baboy, hintayin mo ang susunod nating contender. Oo nga pala, kung nag-i-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Dito sa nagyayelong bundok ng Alaska, may kilala mo ang pang-4 sa ating mga bida. Sila ang mga musk ox. Tuwing mating season, ang mga lalaking musk ox ay nagtatagisan ng palakasan para sa atensyon ng mga babaeng musk ox. Pero kung hindi umubra ang pakikipag-away, ang mga lalaking musk ox ay gumagamit ng mabahong amoy para akitin ang kanilang nililigawan. Para sa mga babaeng musk ox, ang lalaki na may pinakamasangsang na amoy ay ang pinakagwapo. Dahil dyan, ang mga lalaking musk ox ay naglalabas ng ihi na ubod ng baho na maikukumpara ito sa amoy ng imburnal. Ikinakalat ng musk ox ang musk o scent sa kanilang buong katawan na parang isang lalaki na gumagamit ng body perfume. Pero kabaliktaran ng mga musk ox dahil mas gusto nila ang mabaho kaysa sa mabango. Pang-4 sa pwesto ang mga musk ox dahil ang baho nito ay pwede mong maamoy sa layo na kalahating kilometro. Dahil sa baho ng mga musk ox, naging kaliwat kanan ang panguhuli at pagpatay sa musk ox upang kolektahin ang kanilang musk. Nangyari ito noong 18th century. Naging in demand kasi ang amoy ng musk ox sa mga kumpanya na gumagawa ng mamahaling brand ng pabango. Ayon sa manufacturer ng perfume, mas tumatagal raw ang amoy ng pabango kapag hinaluan ng musk o yung kemikal na nanggaling sa ihi ng hayop. Yang nakikita mong hugis bilog, diyan nagmula ang musk o yung amoy ng hayop. Kinuha ito malapit sa pantog ng musk ox. Kapag hinalo ang musk sa paggawa ng perfume, mas lalo daw tumatapang ang amoy, kaya ayon sa iba, mas nagiging mabango ang perfume. Sa ngayon, mariing pinagbabawal ang pagpatay sa mga musk ox dahil ito ay protected species at may kaukulang parusa sa sinumang lalabag sa batas. Ang top 3 sa ating list ay ang hayop na kahit mabaho, masarap pa rin yakapin. Ito ang mga aso at kabilang sila sa listahan ng mabahong hayop.
Kapag hindi mo pinapaliguan ng iyong aso, dito mo maaamoy kung gaano sila kabaho. Bumabango lamang ang mga aso sa tuwing sila ay naaalagaan. Pero kung hahayaan mong mamuhay ang aso ng mag-isa, siguradong mandidiri ka sa amoy ng aso. Importante sa mga aso ang magkaroon ng mabahong amoy dahil ito ang kanilang paraan ng komunikasyon. Hindi nakapagsasalita ang mga aso, kaya nakikipag-usap sila sa kanilang kapwa sa paraan ng amoy. Ang kanilang ihi ay nagtataglay ng impormasyon gaya ng edad, kasarian at kung pwede silang makipag-mate. Ito ang dahilan kung bakit sila palaging umaamoy ng puwet at kung bakit nila inaamoy ang wiwi ng ibang aso. Mabaho ang hininga ng aso dahil kung ano-ano ang kinakain nila sa kalsada, kahit na yan pa ay diapers ng baby. Speaking of mabaho ang hininga, marami sa atin ang guilty at aminadong mabaho rin ang kanilang hininga. Tinatayang 4 sa bawat 10 Pilipino ang aminado na sila ay may bad breath. Pero bakit nga ba bumabaho ang ating hininga? Ang sagot, yan ay dahil sa bakterya. Kung susuriin ang loob ng ating bibig, naging tahanan ito ng bilyon-bilyong bakterya. Trabaho ng mga bakterya ang kainin ng mga natitirang pagkain na sumingit sa ating ngipin. Kapag busog na ang bakterya, maglalabas ito ng chemical na tinatawag na sulfur. Ang sulfur ay ang chemical na nagbibigay ng mabahong amoy sa iyong hininga. Kaya naman importanteng mag-toothbrush dahil pinipigilan nito ang pagdami ng bakterya sa iyong bibig. Sa ngayon, may mga toothpaste na sadyang ginawa para sa mga aso. Pwede mo itong gamitin kay Bantay para maging minty fresh ang kanyang ngipin. Ang pang number 2 sa ating listahan ay ang insekto na makikita sa mamasamasang gubat. Marami itong paa at madalas ay kulay itim. Ito ang mga millipede o mas kilala sa tawag na singsing pare. Halos lahat na sa atin ay pamilyar kung gaano kabaho ang insektong ito. Mahalaga sa mga millipede ang maging mabaho dahil ito ang kanilang proteksyon laban sa mga predator. Sa sobrang baho, maski ang mga delikadong hayop ay napapaatras. Dito sa Africa, may kita ang mga giant millipede. Ito ang pinakamalaki at pinakamabaho. Alam mo ba na kapag sinundot mo ang giant millipede, maaari itong maglabas ng 0.2 mg ng gas na tinatawag na hydrogen cyanide. Ang hydrogen cyanide na lumalabas sa millipede ay hindi lang basta mabaho, kundi nakamamatay rin. Ang isang giant millipede ay may sapat na lason upang pumatay ng daga. Ibig sabihin, ang cyanide na nanggaling sa 300 millipede ay kaya makapatay ng tao. Kaya naman the next time na may makasalubong kang insekto na ganito karami ang paa, dapat ka nang umiwas. Kung nabahuan ka sa insektong maraming paa, siguradong mas mababahuan ka sa isang patimpalak na ito. Alam naman natin na maraming tao ang may umaalingaso na paa, pero sa pagkakataon na ito, bibigyan ng parangal ang may pinakamabahong sapatos. Ito ang taunang Rotten Sneaker Award na ginaganap sa New York. 4th Annual Odor Eaters National Rotten Sneaker Contest! Kesa ikahiya ang pagkakaroon ng mabahong sapatos, ito ang kanilang araw para ipagmalaki ang kanilang pinagpawisang paa. Sa taon na ito, ang nanalo ay nag-uwi ng tropeyo at cash prize na $2,500. Sino mag-aakala na may premyo pala ang pagiging mabaho? Ngayong andito na tayo sa huling bahagi ng ating countdown, dito na natin makikilala ang numero 1 sa ating listahan. Ito yung hayop na palaging iniiwasan at kinatatakutan sa pelikula. Kilala mo ba ang hayop na ito? Sila ang skunk at ito ang top 1 sa pinakamabahong hayop sa buong mundo. Sa tuwing may panganib, ang mga skunk ay naglalabas ng mabahong likido malapit sa kanilang puwetan. Sobrang baho nito at kaamoy raw ng nabubulok na isda. Kahit 3 metro ang layo mo sa skunk, kaya ka pa rin tamaan ng likido nito. Kapag kumapit ang likido nito sa iyong balat,
Maaaring tumagal ng 2 linggo ang amoy nito sa iyong katawan. Mabisa itong depensa laban sa mga predator kaya ang iba ay pinipiling lumayo na lang sa skunk. Maski ang mga tao ay nangingilabot na huwag lumapit rito dahil ayaw nilang matamaan ng mabahong likido. Dahil dyan, naging notorious ang mga skunk sa buong panig ng mundo kaya naman sila ang may titulo bilang pinakamabahong hayop. Kung ikaw ang tatanungin, meron pa bang hayop ang kayang pumantay sa baho ng skunk? I-comment mo na yan sa baba ng mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Claire Angelica Piosang. Hello rin kay Joe Piosang at Marlon De Pamailo. Shoutout kay Vic Rufi, Glenn De Villa. What's up kay Royce Kraken V. Gonzalez, Russell Gregorio, at kay Sean Mark Hernandez. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!